Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maminamahal ko mga kapatid, daminin po natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong dakilang pagkamaaway nangingibabaw. Sa aming ginagawang kabutihan at tinadaing na mga kahilingan, ang kagandahan loob mo sa amin, ay gawin mo mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran, ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay yung patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal, ay yung pagbigyang aming makamtime sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nagliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin. Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan bang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi, ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kathanan tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo't matapat. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may pinapangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, sabi niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakayang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na may birthday ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa lahat ng may wedding anniversary, congratulations po. Sa ating unang pagbasa sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ang sabi ni San Pablo, ang hangad ko ay papuri ng Diyos, hindi ang papuri ng tao. Lumalaki ang ating ulo, pumapalakpak ang ating tenga, pag tayo ipinupuri ng ibang tao. Ay, ang galing-galing mo naman. Ang husay-husay mo naman. Kahit hindi. Ikaw naman, ay hindi naman. Tuwan-tuwa tayo pag pinupuri. Well, natural naman siguro nga ito sa tao na proud siya sa sarili at minapatunayan. Pero ang sabi ni San Pablo, ay hangad ko yung papuri ng Diyos. Hindi ang papuri ng tao. Ganyan din naman ho tayo pag gumagawa ng kabutihan. Sana naman hindi hangad lamang ho natin ay tayo makita ng tao, tayo purihin. Hanggang rin ho natin, kahit wala ho nakakakita, basta kayo gumagawa ng kabutihan, ikaw ay pinupuri ng Diyos. Sa atin hong Ebanghelyo, kung susumahin ho natin, ito ho,
ay sa isang salita, love, pag-ibig. Ibig sabihin ng ilan ay pag pinag-usapan ng pag-ibig, gasgas na. Luma na. Yan naman ang gustong ipangaral ng ating Panginoong Isus pag-ibig. Kaya dalawang bagay ho sa Ebanghelyo. Una, love knows no boundaries. Yung Samaritano ho din ay ang tinulungan niya ay isang Hudyo. Sapagkat para doon sa mga naunang dumaan ang Levita at saserdote ay hindi naman nila kapwa siguro o marahil kahit kapwa man nila ito ay yung pagtulong ay nangangailangan sa oras niya hindi nila ginawa. Pero isang Samaritano nakaaway pa ang tumulong. Love knows no boundaries. Ang dalihon tumulong pagkaibigan. Ang dalihon tumulong kapag kapamilya. Ang dalihon tumulong kapag malapit sa iyong puso. Paano ang mga badyaw? Paano yung mga pakalat-kalat diyan? Paano yung hindi mo kilala? Paano yung stranger? Minsan pag tayo hinatulong, ang dami pa ng ating pag-uusisa. Love knows no boundaries. Ikalawa, love knows no excuses. Yun hong saserdote at Levita, may mga dahilan para hindi sila tumulong. Una, dahil sapagkat sila maglilingkod sa templo, yung humipo sa sugatan o sa patay, maaari ho silang maging impure, unclean. Hindi ho sila pwedeng pumasok ng ilang araw sa templo, sa simbahan. O kaya naman, iniisip ng mga ito, baka ito'y trap lang. Baka ito ay makamamaya pag tinulungan ko ito. Kasi yun yung dinaanan at yung dadaanan nila ay wala naman masyadong nadaan doon at ito ay mapanganib. Siguro iniisip, baka magsulputan ng mga kasabwat nito. At baka ako naman ang manakawan. May mga iba't ibang dahilan ho sila. Pero sa ating Ebanghelyo, love knows no excuses. Diyan ho tayo minsan magaling sa mga dahilan. At pag nag-usapan ho natin ang pagtulong, para ho sa akin, wala akong salitang busy. Para ho sa akin, wala akong salitang no time. May time ho tayo. Pero pag ho tayo umiibig at pagmahal ho natin, yung tao na ito, gumagawa ho tayo ng pamamaraan. Kung bakit minsan nagtatampong inyong asawa? Yung simple man lamang na sunduin at magpapasundo sa inyo, gagalit ka pa. Love knows no excuses. Nakakatuwa yung Samaritano Bakit? Kita nyo naman, on the spot, ay binabaan niya, tumigil siya, yung mga sugat ay kanyang tinalian, binuhusan ng langis, binuhusan ng alak, para lamang may balik ang buhay. Hindi lamang ho doon natatapos. Dinala pa ho sa isang bahay panuluyan. At ang sabi doon sa caretaker, ang sabi, ikaw na ang bahala. Sabi nga, nag-stay pa nga ho ng isang araw. At sabi, kung magkano ang gagastusin, babalik ako at babayaran ko. Ilan sa atin, marahil, di naman kilala at pumunta sa ospital. Ang sabi, ako na magbabantay. At hindi lamang ako magbabantay, ako pa ang magbabayad ng bill niyan. Kasa ko naman ho ay wala. Yung kamag-anak na hindi pa mabantayan.
Yun yung ina at ama na may sakit, ipaoyuhan pa mga anak kung sino magbabantay sa ospital. At anong dahilan? Nakakainip naman doon. Wala namang gagawin doon. Natural, ospital yun alangan naman mag-enjoy ka doon. Ospital yun. Yung Samaritano. Tatay, ibinigay niya. Nagbigay pa siya ng pera. Minsan ang dahilan natin, ang tulong ko naman din ay labis-labis na, sobra na. Meron ho bang salitang sa pagbibigay ay sobra? Meron ho ba sa pagtulong ay labis? Kung pag-uusapan din ng sobra-sobra at labis, kung ang pamantayan ay ang pagbibigay ng Diyos sa atin, hindi lang ho sobra-sobra, superlative pa yan, sobra-sobra, labis-labis, labis-labis. Ang hamon para sa atin. Love knows no boundaries. Love knows no excuses. Maging sa ngayon, maraming tao nag-aabang sa bangketa, nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon. Kaysa magandang salita lamang, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang pinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Puri ka, Diyos sa malimit mula sa luwat paggawan tinapay nito para maging pagkain nagbibigay ay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malimit na salimutan mula sa katas ng ubas at ng pagwakalak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin
Ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat din ko aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahan loob ang tayo nilikha mo't pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiling pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Ngayon mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawatog ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ng simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, ay sa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malaberhing Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadiyang mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainiyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis ng makasalan sa libutan. Mapalit po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sino man sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa may nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kay
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal kami maging katawan ng Kristo na aming pinakainabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko lamang ho i-share yung aking nung nabasa sa isang poster at ganito ho ang nakasulat. Everything is law, Moses. Everything is money, Karl Marx. Everything is relative, Einstein. Everything is sex, Sigmund Freud. And everything is love, Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po inyong buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na. Taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.